Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is ano ang relihiyon ni Jesucristo. And yung topic po na ito nagbibigay po siya ng topic sa born again na makikita natin sa John 3 verse 3. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Sa Tagalog naman po, sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ay ipinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." So, ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. And simulan po natin to sa teaching na ibinigay sa atin ni Pastor Russell. So, sa first teaching, born again is not a sect or a religion. So, yung born again na tinatawag, hindi siya isang sector or isang religion na meron tayo, dahil nga sinasabi ng iba, 'di ba? Merong religion na Catholic, Iglesia ni Cristo or anything. Pero yung born again, this is not a religion. Kasi nga, 'di ba? Pag sinabing born again, you are born again from what you are. Sa dating ikaw, 'di ba? Na dati makasalanan ka, but then you born again from the goodness of God. So ngayon naman po sa second teaching, born again is a spiritual experience. So ito nga po yung sinasabi na kanina na yung pagka-born again mo is yung pagkamatay ng dati mong ikaw and ang pagkabuhay ng bagong ikaw, na nawala na yung dating ikaw na masama, may mga ginagawang masama or hindi malayuan yung masasamang bagay. Ayun na yung namating na ikaw. And yung naging bagong ikaw, ayun na yung tinatawag na born again. So, sa third teaching naman, born again is a rebirth of the new self. So, ayun na yun. Bagong ikaw na. Bagong anak na ng Panginoon, na ikaw na yung maglilingkod sa Kanya. Hindi na ikaw yung dating masama, nagmumura, nagiinom, or anything na masasamang bagay na ginagawa mo. Pero ngayon, ikaw na ay ang anak ng Diyos na muli niyang ibinuhay at binalik sa Kanya. And may bago ka ng sarili na aalagaan pa. So, ngayon naman, proceed tayo sa application. So, first application, stop identifying born again as a religion. So, tigilan na natin pa yung pag-iisip na yung born again is isang religion. Dahil hindi ka naman magiging born again kung hindi mo iiwan yung dating ikaw eh. Hindi naman born again na religion na kagaya ng iba na sinasabi nilang born again sila. Tapos nagpapahaba sila ng buhok nila. Pero hindi nila tinitigilan yung masasamang bagay na ginagawa nila. Which is hindi sila matatawag talaga na born again. So, ngayon, sa second application, seek spiritual renewal. So, hanapin natin yung magpapabago sa sarili natin, sa espiritu, na magpapabago sa kalooban natin, na bibigyan tayo ng panibagong peaceful sa pananampalataya natin sa Panginoon, at hindi na yung magiging tayo pa kagaya ng dati. So, sa third application naman po, start sharing the experience. Simulan natin na yung nangyayari sa buhay natin bilang born again na bagong anak na ng ating Panginoon. I-share natin sa mga kaibigan natin, sa family natin, kung ano yung nararamdaman natin pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon, kung paano niya tayo nabago, and kung paano siya nakakatulong sa araw-araw na buhay natin. Ngayon naman, proceed tayo sa ating naging discussion. So, why should we avoid spreading religion and start spreading the gospel of Christ? So, i-avoid nga natin yung sa pagsabi na ang born again is a religion, dahil hindi naman doon yun nababase na matawag ka lang na born again. Dahil nga ang born again ay yung bagong pagkapanganak sa ikaw, hindi yung born again na religion
And simulan natin i-share yung gospel ng ating Panginoon, kung ano yung mga nasusulat sa banal na kasulatan na iniwan sa atin ng Panginoon. Maraming tao kasi na hindi alam yung gospel ni God. So, hanggat maaari, i-share natin na i-share sa kanila, even though may gathering tayo, pilitin natin na i-share sa kanila, mag-seek tayo ng time for them to learn the gospel of God. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.